Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay December 27, 2024, Biyernes. At ngayon po ay kapistahan ni Apostol San Juan, manunulat ng mabuting balita. Ang ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Mga pinakamamahal, sumusulat kami sa inyo tungkol sa Kanya na sa simula pa'y Siya na. Ang salita na nagbibigay buhay. Narinig namin Siya at nakita. Napagmasdan at nahipo ng aming mga kamay. Nahayag ang buhay. Nakita namin Siya at pinatotohanan sa inyo. At ipinangangaral namin sa inyo ang buhay na walang hanggan na kasama ng Ama at nahayag sa amin. Ipinahayag nga namin sa inyo ang aming nakita at narinig upang makasama namin kayo sa pakikiisa sa Ama at sa Kanyang Anak na si Jesucristo. Sinusulat namin ito upang malubos ang ating kagalakan. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Merry Christmas po. At tayo ay nasa loob ng panahon na tinatawag na Octave of Christmas. At ngayon ay ikalawang araw ng Oktaba at atin din pong ay pinagdiriwang ang kapistahan ni San Juan, ang isa sa mga ebanghilista at kilala rin na tinatawag na ang minamahal na apostol ni Jesus. Siya po ang kahuli-hulihang apostol na namatay at naging saksi ni Kristo, at sa abot ng kanyang makakaya ay kanyang isinulat ang mga pahayag na ito upang patuloy na maipakilala ang kabanalan, kadakilaan ng ating Panginoong Jesucristo na muli nating natunghayan at ginunita ang kanyang pagsilang nitong December 25. Maganda po na sinabi niya na ang Diyos, Siya ay nakita natin, nahipo natin at nahawakan at maging nakasama at naging katulad natin. Nawa po ay patuloy natin na pagnilayan itong pahayag ni San Juan. Marami pa siyang sinulat na makakatulong sa atin upang atin pong lubusang maunawaan kahit papano kung sino nga ba si Jesucristo. At tandaan natin, bagamat mahirap ipaliwanag, pero ang pahayag ni San Juan ay nagpapatunay na si Jesucristo ay totoong Diyos at totoong tao. Ang salita na nagkatawang tao, ang salita na nagkaroon ng laman. So, hindi po ito kalahating tao, kalahating Diyos, kundi ang bagamat si Kristo ay Diyos at naging tao, hindi po siya naging kalahating Diyos, naging kalahating tao. Hindi nabawasan ang kanya pong pagka-Diyos at nadagdagan din ng kanyang pagkatao. Dahil nga siya ay isinilang sa paraan ng yung natural way na isinisilang ang isang tao. Ito ay kumbaga bahagi ng ating pananampalataya na kailangan natin talaga ng masusing pag-aaral, masusing sasaliksik sa mga eksperto. Pero ganun pa man, may biyaya ang Diyos upang atin po itong maisaloob, maisabuhay natin. At lalong-lalo na po, pag nakikilala natin si Kristo, magkakaroon tayo ng kumbaga kapangyarihan para magbahagi din sa iba. Hindi lang natin siya pinagmasdan, kundi ito rin ay dapat nating ding ibinabahagi sa iba. Muli po, isang maligayang Pasko sa inyo pong lahat.